So mga bali, magbabalik na ulit tayo sa pagre-repair. Medyo natagalan tayo dahil maraming mga nag-iiwan dito sa bahay. Bali, ito yung mga nililista ko na to. Bali, ito yung mga nagpapadala lang. Bukod pa yung nagdadala. Nagwa-walk-in. Bali, dito na tayo sa pang number 88. Bali, kay kay Victor de Castro. Taga Oriental Mindoro location niya. Isang Susan. Walang output, saka ang shipping niya 109. Yan. Open natin, tingnan natin yung unit. Para makita natin kung ano yung naging problema sa loob, kung bakit walang output. Unbox ko lang. Kabali na tanggal ko na siya sa box. Ang unit ni sir, Susan na second gen. Kita ko doon sa loob. Bali, ito yung sabi niya, Sir Richard, wala po siyang output. Pa-upgrade na din po. Salamat. Yan. Tingnan na natin, buksan ko na yung loob. Tanggalin ko na siya sa housing para ma-diretso repair na. So mga kabali, wala naman tayo nakitang masunog. Pati sa ilalim, wala. Testingin muna natin kung talagang walang output. Test valve lang muna lalagay natin. Natin kung magkakaroon ng reaction sa ilaw natin. Ito yung test valve ko. 12 volts. Ito ang una. May ilaw pero walang tunog. Try natin. Direct. Wala talaga. Tingnan natin yung natin. Para ma-sure natin wala talaga. Balik ko lang. Baka magkadikit-dikit short ko lang yung yung output ng ferry transformer natin. Tingnan natin kung iilaw. Ayan na. Pagkainom ko, walang nakalagay yan. Diyan may ilaw. Tingnan natin kung kakaroon. Ito, ang una. Wala. Walang lumalabas. Yan. Bali, walang sa output. Ba't ganun? Kailangan. Wala siyang output. Check ko lang kung merong signal sa natin, sa PWM natin. May lumalabas. Setup ko lang. Hindi ko na pala testingin. Hindi ko napansin. Tutok pala isang natin. Isang MOSFET. Ayan. Yan pala lang tunog. Tapos yung resistor natin isa din sa kabila. Yung 10 ohms natin may may bahid na siya ng black. Ibig sabihin parang may shorted talaga rin sa part na to. Obligado kung tanggalin yung apat natin MOSFET sa inverter side natin. Check na may pang sira ito. Both sa biyak na to, isa biyak. Tanggalin ko lang yon. Ito muna rin siliscope natin. Mula umpisa hanggang matapos ang trabaho maayos ang bawat proseso. So mga kabali, isa shorted, isa sabog. Ito. Sa resistor, papalitan na rin natin. Dali yung dalawang MOSFET, good. Sa isang side, sa gawing kanan. Gawing kaliwa, yun ang nagkaroon ng problema. Yan, palitan ko lang to, tapos kabit ko. Testing ulit natin. So mga kabali, yan, ikabit ko na yung mga MOSFET natin. Testing na lang natin ulit kung magkakaroon na siya ng tunog. Pero hindi ko na siya sinukatan ng ng oscilloscope ng ating signal. Kung meron ba o wala. Testing na lang muna natin. Ito muna. Try natin direct. Ayaw. Alin, may problema pa siya. Parang may shorted pa siya sa sa output.
Ayan, check muna ako sa output sa palabas. Tingnan natin kung merong shorted. Sipag, tiyaga at tamang diskarte, yan ang puhunan sa bawat racket. Kapag nagtutulungan ang bawat isa, mas So mga kabali, sinukatan natin yung pulsator cap natin. Bali, wala tayong nakuhang sukat. Parang may problema yung capacitor. sa pagkatuto at sa So, sukatan natin. maraming salamat sa Ayan, tiwala fit na. ninyo. Patuloy ang Tignan lang natin kung nilalabas. like, follow, Yan, wala. Zero. ibahagi ang Tanggalin ko lang. Tingnan natin kung alin ba yung nagkaroon ng problema, yung capacitor o yung SCR tulong o yung mga iba pang parts na katabi. Tanggalin ko muna to, yung pulsator cap. repair. Keeps us discount So mga kabali, hanggang sa nung matanggal natin, meron na tayo nasusukat. Bali, hindi naman dito nagkaroon ng problema sa capacitor. RMZ Hindi ko lang. Good vibes. Ayan, nakakabit na. Tara, matuto at makisabay. Kung may sirang gamit, Ayaw. agad sumuko. Ayan. Baka may paraan pa, Wala. subukan natin ito. Ayun, okay na. Sa RMZ Vlogs, bawat video'y ko. Guys ko lang. Step by Walang step signal lang yung reading. madaling matutunan mo. Para sa Ayan, meron. 4UF. ng kanilang unit, Meron naman. Try natin sa spark testing natin. Bigyan natin ng voltage. mapisa hanggang matapos ang trabaho. Meron. Kalidad at maayos ang Alam natin buo yung capacitor pag ganyan. hindi lang At saka, dito na tayo magtatanggal. Tanggalin natin yung SCR natin. Bakit pagka nakakabit yung capacitor, wala tayong ma-reading. Dapat may ma-reading tayo dito. Alamang may problema dito. Tanggalin ko muna yung SCR. share ang kaalaman para sa lahat ng tao. Like, follow at share nyo rin. So mga kabali, yan, sa DIY tester ko, sa shorted siya. Ating SCR. Show good vibes at tulong PYN812. On ko na. gagawa. Tara na, Ayan, may ilaw kagad siya. sabay nating abutin Ano? ang tagumpay. Sira. Shorted yung ating SCR. Thunder at Dapat di pa natin noon may ilaw na. Sabi shorted. basta ita Ayan, tingnan ko lang din yung DB3 natin kung kasama siya nasira. Okay, check ko lang. Isa yung, ayan, meron. Pumapalo siya. Ayan, sa bawat may dedika. pumapalo. Sipag, tiyaga at tayo. Alis sa kabila, hindi siya pumapalo. Yan ang puhunan sa bawat Ayan. racket. Kapag nagtutulungan Bali, kakabitan ko ng bago. At papakita ko sa inyo na yung kahit na baliktaran dito, may palo talaga. Kaya lang nataon lang talaga sa akin na sa paggamit shorted pala. Sumabay siya sa palo rito sa diode. naming salamat Ayan, palitan ko lang ng iba. ninyo. Patuloy ang serbisyo para sa inyo. Like, follow at share nyo na. Ibahagi ang So mga kabali, ayan, na-testing na natin. Bali, goods na. Kabit ko lang ulit yung output. Pakita ko lang sa inyo na umaandar na. Test valve lang muna. Natin kung magkakaroon ng tunog. Ito ang una. Yan. Kada pindot may ilaw tapos may lagitik sa ating inductor. Yan. Bali, diary ko na. welcome sa RMZ Ako na. Yan, meron na. Bali, doon lang tayo talaga nagkaroon ng problema sa SCR saka sa BB3. Bali yan, bali sa mga nagiging problema ganyan, kadalasan nagkakadikit ang stick. Isa na nakakatama ng yero, bakal, alambre. Yun ang nasisira niya. Ay, isa pa pala, ang kasi nasisira nga pala nito, minsan nababasa. Pag nabasa, nasa-shorted siya. Yun, bali goods na, napatunog na natin siya. Bago tayo mag-upgrade, bali yung ginagawa muna natin dito. Magkakapal muna tayo dito sa inverter side natin, saka sa reverse polarity natin. Yan. Gawin ko muna, lagyan ko muna ng copper na solid wire. Balik na lang ako pag nakakabit na.
So mga kabali, ayan, meron na tayong nailagay na solid na wire dito. Ayan, tatabunan na natin ng tingga. LED. Bali, sunod na tayo doon sa pag-upgrade. Bali, unang-una, may tatanggalin tayo dito. Dagdag bawas. So, babawasan na natin yung capacitor na to, yung yellow. May jumper na lang natin ilalim yan. Saka yung capacitor. 4 UFP nakakabit. Gagawin natin 4.7. Yun yung upgrade na gagawin natin. Tapos dito sa trimmer, ano na natin ito? Babypass na lang natin ng resistor to para diretso na yung 560. Gagawin natin 430 bypass dito sa ating trimmer. Yan, saka yung protect natin, mag-adjust tayo. Itong 560K, gagawin natin 100K yan para ma-adjust yung kanyang protect. Yan, baliin na lang muna gagawin ko. Mamaya na natin lalagyan ng pampalakas ng tunog dito sa inductor. Yan, gawin ko muna yan. So mga kabali, ayan, napalitan na natin yung resistor dito. Naka-bypass na yung trimmer natin. Ayan. Makita nyo pa island. Ayan. Ito naman yung 560, ginawa natin 100K. Tapos yung 474 na capacitor natin, nadilaw. Ginamper na lang natin. Kasi madalas to na-open. Kaya bigla na lang nawawala yung output natin. At saka yung capacitor, ayan, nagpal tayo. Yan, bali, paalala ko lang sa ating mga gumagamit ng ating mga inverter. Iwasan nyo po magkadikit ang ating stick saka pakatama ng mga bakal zero. Yan, yun lang kasi sira nitong ang daming naging problema. CR, DB3, saka yung MOSFET natin, ayan, dumami naging problema. Bali yan, testing na natin. Pagkitan ko lang uli ng ating output saka battery. So mga kabali, ayan, nakasetup na yung natin. Test valve lang muna, tingnan natin kung may pagbabago. Ayan, wala naman. Okay pa rin, direct na natin. Namagal na siya. Hindi na natin nakuha na nung amperahe kanina nung bago natin i-upgrade. Bali, puro ganito naman ang ina-upgrade natin, kaya yung ibang video na ganitong 735 na upgrade natin, ganun din ang nangyari dito. Bali, 50 ampere na mahigit. Full volume, 55. Yan. 55 ampere. At saka yung kulang na lang natin dito yung yung sa inductor natin, pampalakas ng tunog. Kabitan ko lang. Yan. Yan, mayroon ng tunog. Okay. Bitlap. Ayan naman, 1K. Ayan natin sa 2K. Ayan naman, 2K. Sa 3K. Ayan naman, 3K. Alam mo, sa 4K to, hirap na to. Ayan na. Hanggang 3K lang ang kaya niya. Pero malaking bagay na yun. Tsaka na kung di natin i-adjust yung protect niya, hanggang 1K lang kaya niyang panda rin. Yan. Bali sa 735 na to, hanggang dito na lang, okay na.